parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. 88% ng mga Pinoy ang nagsasabi na kailangan pong harapin ni VP Sara ang impeachment. Hello, what's up guys? Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po. 88% ng mga Pinoy ang nagsasabi na kailangan pong harapin ni VP Sara ang impeachment. Kaya malinaw po mga kababayan na ito po ang huling survey itong Mayo na itong maraming mga Pinoy ang naniniwala na dapat harapin ni VP Sara ang impeachment dahil nga po ay para lumabas po ang katotohanan at malinis po ang kanyang pagkatao kung wala po siyang kasalanan dito. Yung po mga kababayan ang balita ngayon. Pero bago po natin i-share ang balitang ito at mapanood natin, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, pwede bang paki-like ang video at paki-subscribe. Paki-pindot na rin po ang notification bell para update kayo sa mga bago kong i-upload na video. Maraming salamat po. Ito na nga mga kababayan, at panuorin po natin ang balitang ito na talagang marami talagang mga Pinoy ang naniniwala na dapat pong harapin ni VP Sara ang impeachment na talagang ito'y magsisimula na sa July 11 dahil nga inurong nga po. Ay ito po mga kababayan, panoorin po natin ang balita. Handa raw si Vice President Sara Duterte na harapin ang kanyang impeachment trial sa Senado. Anya, oportunidad ito para linisin ang kanyang pangalan. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sinurpresa ng birthday song ng Filipino community sa The Hague, Netherlands si Vice President Sara Duterte kahapon. Ngayong araw, May 31, ang ika-47 na kaarawan ng pangalawang Pangulo. Pero kahit birthday niya, hindi maiwasang matanong ang lagay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito rin naman kasi ang pangunahin niyang pakay kaya dumalaw sa International Criminal Court o ICC. Sa pagkapanalo ng dating Pangulo bilang alkalde ng Davao City, isa lang umano ang kanyang bilin. Initially, ang sinabi niya, I want, set me free and I will take an oath. Tungkol naman sa kinaharap na impeachment ni VP Sara, bukas naman daw siya rito. Ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Nang tanungin naman siya sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa posibleng reconciliation. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Patuloy naman ang pagdaraos ng rally ng mga Pinoy sa harap ng ICC. Ang kanilang panawagan, mapabalik na ng Pilipinas ang dating Pangulo. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. So yun guys, napanood natin ang balitang ito na malinaw po ang sinagot ni VP Sara na dapat daw po niyang harapin at hindi siya aatras. At napakaganda po mga kababayan ang kung mangyayari nga po ito at talagang tutuparin niya po ang kanyang sinasabi dahil nga po ay alam natin na doon pa lang natin malalaman kung ano ba talaga ang totoo. Ito ba ay mga haka-haka lamang at paratang lamang sa kanya para po siya ay siraan. Kaya lalabas po dito mga kababayan ang totoo kung ano ba ang kung may kasalanan ba siya o wala. Kaya yung po mga kababayan ang balita, ano po ba ang masasabi ninyo dito? Ano po ba ang inyong komento dito at ilagay niyo po sa comment section. Kaya yun lang po mga kababayan ang balitang ito na napanood natin at na-share ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa inyong suporta na nawa po ay hindi po kayo magsawa sa panunood ng mga balita na
Kung hindi man tayo makapanood sa TV ay makakapanood tayo sa ating mga cellphone o sa YouTube mga kababayan. Maraming salamat po at ako po magpapaalam na at magkita-kita po tayo sa sunod na mga video. God bless you all.